Huwag mong payagan itong tapakan, harangan at turakan nilang iyong karasang nagmumulan. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Kung ang paaralan ay tinuturing natin pangalawang tahanan at ang mga guro ay tinuturing natin pangalawang mga magulang. Ngunit at paano kung ang itinuturing nating pangalawang mga magulang ay siyang nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa itinuturing nating pangalawang tahanan? Ako, si Ferdy Mancao. At ako, si Maria Erica Rapla. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng katotohanan tungo sa katarungan ng kaso ito. Sabi mo, noong February 2014, nagsumbong ka sa nanay mo dahil sa ginawa sa'yo ng teacher mo sa Filipino na si Teacher Repolyo. So ano ba ang nangyari noon? Natatandaan mo pa ba noong February 2014? Ano po, kinulot po niya ako sa likod tapos sinampas. Saang parte ng likod mo? Sa ganito po. Tapos saan ka naman hinampas? Dito po, sa likod niya po ako hinampas tapos sa tagiliran niya ako kinulot. Alam mo ba kung bakit kanya hinampas at kinurot? Opo. O bakit daw? Dahil akala niya po, nagdadaldalan po kami kasi nagtanong po sa akin si Angel kung anong page na daw po ako sa sinusulat namin. Tapos ano ang nangyari? Ayun po, inampas niya po ako sa likod tapos kinulot. Ano yung agad-agad hindi naman lang kayo sinaway? Hindi po. I'll be right back. Sinabi ko, tumahimik ka kami dalawa. Sinabi ko,
Ipapakulong natin yung walang hiyang teacher na yan. Huwag mong payagang ika'y tapakan, harangan. Dumulog ang mag-ina sa pinakamalapit na estasyon ng pulisya upang ireklamo ang ginawang karasan ng guro sa anak. Naglaan din sila ng oras para kumuha ng medical legal sa malapit na hospital para suriin ang pisikal na kondisyon ni Kathy. At sukatan nilang iyong laman, ilan pang landas ang dapat lakaran. Oh, isa, Assignment nyo, tama? Opo. Gaano ba katagal magpintura doon sa labas? Medyo matagal po kasi po props po yun ng Caracol. Okay. Mga gaano yun katagal, inaabot ng ilang oras? Mga isa po, dalawa. Anong oras nag-umpisa si Miss Repolyo magpintura? Magta 12 po. So dapat mga 1 o'clock tapos na, ganun ba yun? Opo. Pero 1:30 p.m. na hindi pa tapos magpintura, tama? Opo. So anong oras sila natapos magpintura? Mga 1 o'clock po. Sinabi mo nga mga 1 o'clock sila natapos magpintura. Pero ngayon sinasabi mo 1:30. Hindi pa tapos magpintura si Ma'am Repolyo. Ano pa talaga? Tapos na ba o hindi pa nung mga 1:30? Nung 1:30 po, tapos na. Okay. Pero nasa labas lang siya ng classroom? Opo. Nagpipintura pa rin sila noon. Hindi na po, tapos na po. So nung 1:30, hindi. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na hindi basihan ang edad, relihiyon, kasahian o estado sa buhay upang makamit at matanggap ang respetong karapat-dapat madama ng bawat isa. Wherefore, the Court of Appeals October 24, 2018 decision and March 18, 2019 resolution in Court of Appeal General Register CR number 40442 are affirmed with modification. Petitioner Maria Consuelo Malcampo Repollo is guilty beyond a reasonable doubt of child abuse under Section 10 of the Republic Act number 7610. She is sentenced to a minimum imprisonment for 4 years, 9 months, and 11 days of Christian Correctional, to a maximum of 6 years, 6 months, and 1 day of Christian Mayor. In addition, she is ordered to pay moral and exemplary damages worth 20,000 each and temperate damages worth 10,000. All damages awarded shall be subject to interest at a rate of 6% per annum from the finality of this decision until fully paid. So ordered. Batayan at sugatan